Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Monday po ngayon. Masayang Monday sa inyong lahat. Masayang Monday, Nelson. Ay, masayang Monday, Jen, at sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nasa ibayong dagat. Ano man pong lagay ng panahon, anumang oras kayo nanonood ngayon, lagi po kayong warm welcome sa Saganang Mamamayan. Ayun, tandaan niyo po, Monday ngayon, hindi po Friday, pero kompleto po ang aming barkada. Senator Rodante Marcoleta, Sen, masayang Lunes po sa inyo. Masayang Lunes ng hapon sa ating lahat, mga kababayang nakikinig. Sana po ay huwag kayong bibitaw. Hanggang ano ba tayo, Jen? Alas 6 po ng gabi. Oo. Pero teka lang, nagtaka ako kasi Monday and Tuesday, ba't ba walang session daw po ang Senado, Sen? Hindi kasi napagkasunduan ng leadership kasi na araw daw ng mga puso nung ano eh. Gano'n. Meron pala sila. Sa amin lang naman yun. Meron pala silang gano'n. Nagustuhan naman siguro ng mga Opo. kawani namin. Oho. O sino naman ako para tutulan pa yun, di ba? Actually, hindi lang Lunes hanggang bukas eh. Yun nga po, Monday, Tuesday pala. So balik nyo, Wednesday na uli. Wednesday na. Nako, di tamang-tama naman sapagkat dito sa Saganang Mamamayan ay lagi tayong may makabuluhang sesyon, Sen. Ano ha? At sa atin ng mga kababayan, samahan niyo po kami at sana ipakishare niyo ha. Ang atin pong Facebook Live, ang atin pong YouTube Live at open na open po ang palatuntunang ito, Nelson, sa mga open-minded. Aba? Ano ha? Binibigyan din natin yung mga open-minded ha. Pagka kayo po ay closed-minded na at lagi kayong tutol sa aming sasabihin, hindi po para sa inyong programang ito. Pero baka ganun pa man, sa kapapanood nyo po sa amin at masabi nyo, ay, mukhang may punto, mukhang tama pala yung sinasabi. Ano, ha? At baka yan ho maging bukas, magbukas ng inyong isipan sa mga tamang perspektibo at mga tamang naratibo. Di ba, Nelson? Oo. Unahin na natin ito, Jen. Sige. Balita na inilabas ng Philippine Bar Association. Congratulations nga pala dun sa nakaraang linggo nag-oath-taking sila dyan, yung mga bagong abogado dyan sa Philippine Arena. Ha? Hindi, ano yun? Mga bagong graduate ng bar. Oo, nag-ano na sila. Nagpumirma na sila sa Rolls of Attorney. Yan. Nakahanda daw po ang Philippine Bar Association na magsilbing host ng pampublikong debate, public debate, sa pagitan ni retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio at Senador Rodante Marcoleta tungkol sa mga usapin sa West Philippine Sea. Inilabas po ng Philippine Bar Association ang alok na ito kasunod ng formal na pagtanggap ni Carpio sa hamon na magkaroon nga ng isang friendly debate. Yan. At bilang pinakamatandang voluntaryong samahan ng mga abogado sa bansa, pinakamatanda pala ha. Layon po ng Philippine Bar Association na tiyakin na ang debate ay magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Ayon kay Philippine Bar Association President Attorney Rachel Aileen Santos, magagamit ang naturang debate para ipaalam sa publiko, lalo na sa mga kabataong Pilipino, ang tungkol sa 2016 Arbitral Award at sa West Philippine Sea. Nais daw po ng asosasyon na makipagpulong muna ina Senador Marcoleta at Justice Carpio para mapag-usapan ano yung mga panuntunang susundin sa mangyayaring debate. At bukas din anya sila sa anumang media coverage. Ayan. So, ino-offer nila venue. Hosting. Hosting ng friendly debate. Yes. Sen. Doon sa kanilang pangako na magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan sa ating mga mamamayan, hindi ko naman tatanggihan yon, Jen. Opo. Kaya lang, wala naman silang pahayag tungkol dun sa restriction o limitasyon na una nang ipinahayag ni Justice Carpio. Ang sabi ko, kung yung lilimitahan mo naman yan, baka hindi magiging kapaki-pakinabang at makabuluhan. Sang-ayon na rin sa pananaw ng asosasyon na nag-aalok ng pag-host ng ating
pagdidebatihan. Opo. So wala naman silang ipinahayag, di ba? Opo, wala po, wala. Oh. Ako sana, Jen, kung mamarapatin nila, dahil nga gusto kong maging makabuluhan, Oho. ako na siguro ang magkukusa kung papayag sila. Kasi Sa mga topic o mga preposisyon. gagawa ko ng proposition Okay, opo. na alam ko na kapag tinanggap nila ito, ay talagang malawak ito at magiging mas kapaki-pakinabang at makabuluhan sa lahat ng ating mga mamamayan, lalo na nga kung ito ay pakikinggan ng ating mga kabataan. Yan, opo. Oo. Kasi ganito ko liliwanagin, 3 proposition actually ang gusto ko, Jen, Nelson. Opo. Halimbawa, proposition number 1 ito. Kasi karaniwan ang debate nagsisimula sa salitang resolve, halimbawa. Okay. Resolve that as the international recognition of WPS is an enforcement of the arbitral award against China in the international forum, NAMRIA and DFA have the duty to define the portion of its limits pertaining to the Philippine Exclusive Economic Zone, Opo. deposit the same with the Secretary General, and publish the same for other states to be notified. So, affirmative, ako yun, dahil yun ang posisyon ko. Opo. Oho. Kung gustong... Tutulan. Siyempre, ang tututol, Panig ni Justice Carpio. panig nila, o di gano'n. Kasi, ito yung pinaka-posisyon ko eh. Kasi nung sinabi ko ang tungkol sa EEC, hindi pa nare-recognize ng international community, ang daming ang daming kiyaw-kiyaw ang kanilang ipinahayag. Opo. So ganito ko i-frame ang mga proposition. Proposition number 2, resolve that as certain KIG features and their territorial seas are outside the Philippine EEZ Opo. and erroneously excluded from the maps marked WPS, which were submitted in the South China Sea arbitration, the DFA and DNR and also NAMRIA have the duty to correct said maps, Okay. produce the coordinates, and draw joining lines to incorporate the features in the WPS and publish the same for the international community to be notified. Yan ang posisyon ko. Opo. Di ba? Anong maintindihan nun natin mga babayan? Anong ibig sabihin po nun? Kasi nga, do-drawing nga nila kung paano masasakop Yung KIG. yung maritime entitlements ng mga features na ating ino-occupy at kine-claim na nandyan nga sa high seas, na kung tawagin na international waters, para malinaw. Yun ang ibig lang sabihin nun. Para sa ganun, malinaw na siyempre, alam natin kung ano ang area ng pagtatalunan. Pagkatapos, yung proposition number 3, resolve that the chart submission and notification are state's obligation under the UNCLOS. Kasi sinasabi nila, hindi na kailangan ng ganito, ganyan. Under the international law, sabi niya ganyan. These are inherent blah, blah, blah. Pwede yun. Kung halimbawa, sabi nga natin, walang nag-overlap. Walang nag-aaway dyan sa sukat mo ng EEZ mo and other maritime entitlements. Nagkataon, hindi yan ang realidad eh. Ang dami nating claimants, ang daming disputants dito pa lang sa ating EEZ. So, ito, liliwanagin ko kung tatanggapin nila yung tatlong ito, at alam ko naman, nakikinig siguro yung Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Opo. Alam nila ang ibig ko sabihin dito. Ayan, opo. Pinaliwanag ko lang para kung pupunta sila, ito rin ang sasabihin ko. Ayun. So yun yung tatlong Ang proposition. ibig lamang Sen. sabihin Opo. nito, malawak ang pagsasaluhan natin dito. Hindi nabibigyan ng limitasyon. At kapag ito ang tinukoy lahat, alam ko may intindihan ng ating mga babayan. Ayun. So kasi ganyan sa debate dapat pagkakasunduan niyo muna kung ano yung usapin na inyong pagtatalunan. Dalawa Opo. ngayon ang magiging panig. Isang affirmative, Ayan. isang negative. Opo. Yung sa proposition number 1, kung isi-simplify natin yun, ang ibig lamang sabihin nun, ang WPS sa ngayon, as defined by our domestic laws, ay hindi pa nare-recognize ng international community. Ayan. Opo. So yun ang posisyon ko, affirmative. Halimbawa, sasabihin niya, hindi. Oho. Hindi.
Alam ko ngayon, ang WPS ay recognized na Ng buong mundo. ng buong mundo. Yan, oo. Di ganon, hindi maganda. O pangalawa, yung KIG, Yan. sinasabi ko, yung mga na-occupy nating features at saka mga kine-claim natin ay hindi nasama doon sa naunang mga mapa na isinabmit Yan. Opo. ng ating gobyerno, ng ating pamahalaan, nung ihain nila yung petition sa arbitral tribunal. At may kaugnayan dito sa obligasyon ng NAMRIA, ng DNR at ng DFA na sana korekin nila ito sapagkat maliwanag naman, hindi nila sinali. Opo. O, yun ang affirmative, yun ang aking posisyon. Oho. O, kung tututulan niya yun, sa panig na tumututol, Yan, sige. minsan negative siya. Oo, edi yan na. Pagkatapos, yung pangatlo nga sinasabi natin, meron tayong obligasyon sa ilalim ng UNCLOS. Hindi lang karapatan ang kasi ang nakasalig dyan. Nandiyan ang karapatan natin, pagkilala nila sa karapatan nating enjoy natin ang saganang atin in terms of maritime entitlements. Ngunit, pinagmumulan din yan ng obligasyon ng mga estado. Yan. Hindi lang karapatan. Aha. Yun ang posisyon ko. Gusto niyang tutulan yon, o sige. Yan. Maliwanag yung tatlong propositions po na yan. Ayan. Kaya siguro ang Philippine Bar Association hindi naman naghain ng mga proposition kasi alam nila Kakausapin nila kami. Kakausapin nila kay kabilang panig Oo, para ano ang sana pagkakaisahan. naman. Kasi sa pagkakalinya ng mga propositions na yon, malawak na yon. Yan. Opo. Sa tingin ko, sufisyente yon para sa isang kapaki-pakinabang at makabuluhan na sabihin na nating pagtatalo o diskusyon na maiintindihan ng bawat Pilipino. Lalong-lalo na po yung na-agitate ngayon, na ina-agitate po nila talaga, Aha. mga kababayan nating nakatira, dyan po sa Kalayaan Island Group. So paano yung dalawang proposition naman na ino-offer ni retired Justice Carpio? Maano doon malalagay doon eh. Ayun, opo. Kasi sa kanyang pag-propose kasi, hanggang doon lamang sa sinabi ko raw na Wala. the West Philippine Sea does not exist. Oho. Paano kami magtatalo doon? Unang-una, hindi ko sinabi ko yun sa maraming pagkakataon na aming pagtatalo at pagpapaliwanagan. Sinabi ko yun, the West Philippine Sea does not exist. Pero dugtungan mo yun. Ayun. Oho. In the contemplation of public international law. Sa ating domestic law, tayo nalalaman natin. Alam natin yun. Magtatalunan pa ba yun? Oho. Pero sabi naman nung dalawa, una, Jay Tariela at yung isa, Professor Batumbakal, ang soberenya ay hindi dapat pinagdedebatehan. Yan. Bakit kailangan natin magdebate? Kalat ngayon sa social media yan. At yan din yung panawagan ng ilang senador, Jen. Oo. Na wag nyo nang wag na kayo magdebate, hindi maganda yan para sa... Parang binubuyang-yang pa yan natin sa buong mundo ang kahinaan ng bansa natin. Hindi dapat pagtalunan yun kung naiintindihan nila. Aha. Lalong-lalo na sila dapat ang nakakaintindi dito eh. Hindi ba? Kasi retirado kang justice ng Korte Suprema. Ikaw naman, opisyal ka ng Philippine Coast Guard. Opo. Dapat naintindihan mo sana kung ano yung pinag-uusapan. Ngayon, kung ikayo mismo ang hindi nakakaintindi at ginugulo nyo pa yung mga kababayan natin, kailangan nating liwanagin. Ayun. Doon lang nagkaroon ng necessity ng isang public debate or friendly discussion. Aha. Kasi kung lahat tayo naiintindihan natin, Aha. ba't pa tayo magtatalo? Oo nga. Hindi daw ba yan magpapahina sa posisyon natin sa daigdig, Sen? Kung pagtatalunan natin yung... Ano ba ang posisyon natin in the first place? Wala nga. Atin Hindi nga maliwanag eh. Atin ng West Philippine Ang Sea. posisyon mo lang, atin ito ka. Atin. Oo. Tinatanong ko lang naman, hanggang saan ang atin? Aha. Wala pa nga tayong posisyon. Hindi nyo nga ma-define. Pagkatapos sasabihin nyo, mawiwikyan ang ating posisyon. Palalakasin nga natin kasi kapag kayan ay talagang pinag-aralan ninyo at nilagyan natin ng code, doon lamang, lalong mas titibay. O ang aking ginagawa ay pampatibay. Kasi kayo, mulat-mula pa, hindi nyo na ma-define. Kaya nga hindi natin malaman kung nasaan eh. Opo. Hanggang saan, nasaan. Siguro pa maliwanag na yun. Ayun. Dumako na tayo sa ibang mga subject matter siguro. So, iiwanan na natin sa kanila yan. Hintayin na natin ng magiging kasagutan nila ukol sa Kasi nabanggit punto nyo ng lamang debate. yung alok ng Philippine Bar Association. Philippine Bar Association. Ayaw naman nating sabihin, ayaw namin. Ay, hindi naman. Kasi nagsimula sila sa isang
ano yung tawag doon? Yung Opo. kanilang kagustuhan Oh. na magkaroon ng kapaki-pakinabang Yan. at makabuluhan na diskusyon tungkol sa bagay na ito. Oho. Sa ikalilinaw ng higit na nakararami. Oo. Opo. Lalong-lalo na sa panig nila na hindi naliliwanagan ang isang napakasimpleng bagay. Oho. At dahil dyan, Sen, pwede bang isangkot natin ang ating mga kababayan? At maghain tayo sa kanila ng paksa na kaatin pong pagsalusaluhan para magkaroon tayo ng Vox Populi sa araw na ito. Sen, ano ha? At may kinalaman po sa nilatag ninyong yan, ang atin pong tatalakayin. Ang atin hong magiging tanong, ito, dapat pa bang ituloy ang friendly debate tungkol sa West Philippine Sea? Yan. Kung ang sagot nyo po ay opo, dapat nang ituloy yan, letter A. Kung ang sagot nyo naman ay, hindi na dapat ituloy yan, wala na pare-parehas naman hindi na dapat ituloy. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganito. Okay ba pa itong scan natin, QR code na son? Okay pa yan. Okay, yun. Nabayaran natin ito. Pinangutang ko na. Updated tayo dito, ha? Ito pong ating QR code, itapat nyo po yung camera ng inyong mga cellphone, i-scan nyo po yan, ayun, gamit po ang inyong mga cellphone, ha? At pagkatapos, pwede na po kayo mag-type ng inyong mga reaksyon, may kinalaman po sa ating Vox Populi. Pagkatapos nyo po mag-type, pindutin po yung submit button. Automatic na po naming makukuha ang inyong mga reaksyon. Huwag niyo pong kalimutang ilagay ang pangalan ng lugar kung kayo po ay taga saan. Mga kababayan, sa Pilipinas, sa buong mundo, live po ang palatuntunang ito, ha? Sa amin po mga social media pages, sa Facebook Live at YouTube Live. Binibigyang diin ko po pala, napakaraming nakasubaybay sa atin ngayon. Baka po hindi pa kayo naka-follow, naka-subscribe sa amin pong YouTube channel. Tandaan niyo po, ha, Net25 News and Information YouTube channel. YouTube po, binibigyan namin ng emphasis yung sa YouTube, ha. Mapapakinggan din po kami sa pamamagitan po ng ating mga Radyo Aguila Provincial Radio Station at dito po sa Mega Manila. Mapapakinggan niyo po kami sa DZEC Pen 62. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan! Kayo po ba ay maglalakbay sa pamamagitan ng mga sakyang pandagat gaya ng barko, roro, ferry, iba pa? Panoorin niyo po ang paalaala ng PPA. The Philippine Ports Authority, or PPA, is the nation's premier maritime agency, steering the course of progress through the archipelago's vital ports and harbors. PPA is among the strongest economic performers in Southeast Asia, according to Drury Maritime Research. This translates into bigger figures for the economy, creating a ripple effect in all sectors. PPA's mission is to provide modern, sustainable, and resilient port infrastructure and facilities to provide responsive, reliable, and efficient port services, and to promote a regulatory framework that is transparent, fair, and relevant to the needs of all stakeholders. To keep pace with the global trends and improve operational efficiency, the PPA has implemented various technological upgrades. Mas maganda lang pong bumiyahe ngayon sa ating mga pantalan dahil nakita naman po natin mas madali na, mas convenient para sa lahat. Lahat po ito ay bahagi ng ating pagsasaayos ng ating mga pantalan para na rin po sa matagal ng hinahangad o nire-request ng mga pasahero natin na gawing mas maganda at mas kaaya-aya po yung mga pantalan natin, lalong-lalo na po yung mga terminal para po sa lahat. Legasiya po nating lahat ito na tayo ay makakaalala so many years from now na tayo po ay naging bahagi ng pagpapaunlad po dito sa pantalan. The Philippine Ports Authority stands resolute. Its mandate, vision, mission,
and transformative projects, setting the course for a maritime future that resonates on a global scale. Philippine Ports Authority, linking the Philippine Islands to the world. Salamat po ng marami, PPA. Mga kapatid, mga ka-SGM, panalo-clock na. Heto na po ang panalo tip para masulit ang budget natin sa bahay. Doon tayo sa always panalo. Yan po ang pure gold. Mababa po ang presyo, very convenient sa dami ng stores, nationwide at laging kompleto. At meron din pong Pure Gold mobile app. Kaya dun sa mga ayaw pa pong lumabas, pwede ho kayo mag-order, magpa-deliver via Pure Gold Mobile. Download yun na. Salamat po, Pure Gold. Ayun, Nelson, tuloy tayo. Last Friday, Sen, ito, viral din po sa social media ngayon. At natatandaan mo ito, Nelson, Kasi may sinasabi po kayo, Sen, na pwedeng managot sa usapin ng treason, si retired Justice Antonio Carpio. Babasahin ko na, Sen, Sige, para yan. Sige. malinaw. Ito ay pinagtapat na statement ninyo at ni Senador si Justice Carpio. Oo. Itong nabanggit nyo nung Friday, lumaki nga sa palagay niya ang exclusive economic zone. Ipinamigay niya yung 242,000 square nautical miles territorial sea. Yung ibig sabihin parte ng ating territory. Yung maritime rights, limited lang yun. Economic rights lang yun. I charge him treason for this. Yan. Kailangan malaman mo na, Justice Carpio, kung nakikinig ka. Yan, oo. Sagot naman ni Justice Carpio, every first year law student knows that treason cannot be committed during peacetime. So, laging ganyan ang mga banat na galing gano'n. Laging may manliliit sa kapwa. The crime of treason can be committed only if the Philippines is at war. That is clear in Article 114 of Revised Penal Code. Yan. Yan, Sen. Alam mo, sana maano natin sa... Ina-upload lang, Sen. ina-upload na ni Direk para Direk, mas malinaw kasi. Yes po. Doon lang sa pagsagot niya dyan, nakikita mo na yung pangmamaliit sa kapwa. Opo, laging ganun, Sen. Opo. So, ikukumpara tayo sa First year law student. first law student. Total, sa kanya naman ang gagaling. Akala ko kasi, malawak ang pangunawa ng taong ito Kaya ganun lang ang sinabi ko Actually, ang gusto ko sabihin, I pronounce you guilty of treason already. Hindi na kita kailangang i-demanda pa. Okay? Alam niya na ang ibig ko sabihin, yung connotation noon. Bakit ka mo? Ang sabi ko nga, alam mo, maski na grade 1 naman na pupil dyan, Opo. naiintindihan niya na hindi mo pwedeng ipamigay ang saganang sayo. Lalong-lalo na kung pinag-uusapan natin ay teritoryo. Ang territorial sea kasi, Jen, sabi ko nga, ito'y parte ng sovereignty ng isang bansa. Tama Hindi po. lamang yung land features. Ang kabuuan po ng land features ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Ngayon, sa pagkakakwenta niya doon sa pinag-uusapan nating teritoryo, sana na pwede nang iano ni Direk para makita ng mga kababayan natin yung total ng ating territorial sea. Na ito'y kinuwenta. Ayan. Makikita mo dyan, Jen, Nelson, na ang computed na territorial sea ng ating bansa ay 274,136 square miles. Square miles yan, ano? Opo. Ngayon makikita mo, noong i-dispose niya yung Republic Act 9522, kasi naging ano ito naging asunto ito, kinwestiyon siya ng isang professor ng international law sa UP. Justice, si Professor Magallona. Melvin Magallona yata. Opo, tama po. Yung RA 3046 at saka yung RA 9522. 952, opo. Ngayon, makikita mo doon sa kanang bahagi ng column, ang natira na lang ay
Basahin mo nga, Jen. 32,106 square nautical miles. Oo. Oho. So nakita mo, halos mahigit 244,000 square miles ang nawala sa ating territorial Nabawas. sea. Opo, ha. Sabi ko nga rito, kahit grade 1 siguro, Jen, maintindihan niya, hindi mo pwedeng ipamigay ang teritoryo ng iyong bansa. Opo. Kasi magkakasala ka sa ating saligang batas. Iyan ay nakasalig dyan sa pag-usapan. Tatlong saligang batas ang pinag-uusapan dito eh. Yung 1935 Constitution na 2 treaties ang pinag-uusapan dyan. Yung treaty between the United States and Spain. Pagkatapos, basahin na lang natin siguro para hindi tayo magkamali. Ano? Merong United States at saka Spain, December 10, 1898. Ito yung sa Article 1 ng National Territory ng 1935 Constitution. At binabanggit dyan, ang treaty naman between the United States and Spain, November 7, 1900. At pagkatapos, yung panghuli, United States and Great Britain, January 2, 1930. Okay. Opo. Dito in-stipulate yung hangganan ng ating sovereignty. Yung, kaya nga, ang Article 1, nakalagay po dyan, national territory. Ngayon, kaya nag-asunto si Professor Magallona, hindi niyo pwedeng baguhin, sabi niya, sa magitan kanya noong 95-22. Mababago kasi yung Republic Act 3046. Yung 1961 kasi, nakaso ito, idinrowing ang ating archipelagic baselines. Opo. Ngayon, dahil nagkaroon nga ng UNCLOS, actually, mahaba ito, ano? Opo. Gumawa ng isang panukalang batas si dating Senador Miriam Defensor Santiago, at siya nag-aalala baka magkaroon nga ng problema sa ating national territory as defined in 1935 Constitution. Kasi ito, hindi na bago ito eh. Walang isa mang estado ang tumutol. Kahit ang China, hindi niya tinutulan yung ating national territory. Sa mga tuwid, define na dito yung ating territorial seas. Yung una pa. Hindi lamang nilagyan ng hangganan. Hindi nilagyan ng hangganan. Kaya nga sabi ni yumaong Senator Miriam Santiago, kaya ako ginawa ito. Opo. Para sa ganon ay hindi magkaroon ng possible conflict sa UNCLOS na magiging enforceable na sa atin. Dahil nakikita niya, darating na yung 1994 na eh. Ayan, meron tayong obligation under the UNCLOS. Ganyan. Anyway, sa mga susunod na pagkakataon, binibigyan ko lang ng halimbawa. Opo. Ngayon, sa panig kasi ng gobyerno, kinuwenta nila yan. Ngayon, sabi ni Professor Merlin Magalona, i-amend natin ang ating constitution bago po nyo gawin yan. So, okay. ang unang problema rito, paano nyo i-amend itong national territory, miski na nung sumunod na saligang batas natin dyan, kahit hindi na-mention itong mga territories, minintain natin yun eh. Dahil walang sinabi na ating inaalis ang epekto ng mga tatlong treaties na nabanggit ng 1935 Constitution. Maliwanag yung posisyon ni Professor Magallona. So dalawang bagay ang problema rito. Sabi niya, mababago sabi niya kapag hindi ninyo inamend ng Constitution, magkakamali kayo. Opo. So constitutional violation ito. At nung actual na makwenta, sinasabi ko nga, isipin mo, from 247,000, naging 32,000 na yan, ipinamigay mo. Kumbaga sa isang komunidad, ito yung plaza mo. O kaya ano man yung patrimony ng isang lugar. Opo. Isang lawa siguro o isang ilog. Basta mo na lang ba pinamigay yun? Hindi po pwedeng ganun eh. So kahit na sabihin natin sa pamamagitan na rin ng paghahambing ni retired Justice Carpio, palagi niyang sinasabi,
kahit first year student, maintindihan. Akala ko malawak ang pangunawa at malalim ang pangunawa niya. Ang ibig lamang sabihin doon, hindi kita inaakusahan na ngayon eh. I am pronouncing you guilty of treason sapagkat tinraidor mo ang ating bansa. Pinagtaksilan mo ang iyong bansa. Naduwag ka sa paglalagay sa wastong kaayusan ng ating saligang batas. Isinurrender mo ang national territory. Alam mo ba kung gaano kalaki yung 242,000 square miles, Jen? Para mas malaki pa po sa Pilipinas ata. Mas malaki kasi ang area po, ang land area po ng ating bansa ay 300,000 square kilometers. Opo. Okay? Ito square miles ito eh. Opo. 247,000 square miles. Opo. Ang nawala 242,000 square miles. Square miles, opo. Ay miles ito eh, mas malaki ito kaysa sa kilometer eh. Opo. So palagay mo, parang 1.2, i-multiply mo yata ng 1.2. Hindi ko nakabisado, either 1.2 or 1.6. Lalaki yan eh. Siguro, sa kwenta, baka umabot ng 400,000 square kilometers. Kusa kilometers, opo. Ibig sabihin, mas malaki yung territorial sea na ginibap mo kesa sa land area ng bansa mo. Paano mo gagawin yan? Ito, alam mo, ito ay isang malaking problema. Dapat, ewan ko paano nyo gagawin, ano? Kasi ako, hindi ko na sinacharge eh. I am already proclaiming him guilty of treason. At siguro ang parusa niya, Jen, Nelson, magpaliwanag siya sa bawat isang Pilipino, paano niya nagawa yon. Sasabihin niya, kasi sa mga ibang sinasabi niya, hindi naman ako lang kasi tingnan mo, tingnan mo, ang katwiran niya, collegial naman ito eh. Collegial ito. Supreme Court ang decision niya. Bakit ako lang ang kakasuhan nyo halimbawa? O sasabihin nyo ako lang guilty. ang nagtaksil. Nagbigay nito. Ano yung guilty sa Tagalog? May sala. May sala. Bakit ako lang ang ipoproclaim yung may sala? Ito, unanimous decision ito. Nakakalimutan. Ibig mo ba sabihin, nawawalan ka ng kasalanan dahil nagdamay ka lang ng iba? Kasi siya ang proponent yan. Ikaw ang nagdesisyon nito eh. Siya ang ponente Kung ng naging desisyon. matapang ka sana, tiningnan mo, hindi pwedeng mangyari ito eh. Kasi ang kanyang ang sinasabi niya sa pagdedesisyon niya, hindi pa kanyang mawalan tayo ng territorial sea. Lumaki naman yung ating exclusive economic zone. Teka, parang mali ata yung sen, Ikaw lang, nakita mo na mali. Alam mo kung bakit... Exclusive economic zone. Lumaki naman talaga sen, di ba? Oo nga. Lumaki. Lumaki nga. Pero iba yung categorization. Yung importansya. Iba ang nature ng territorial sea doon sa exclusive economic zone. Yes po, tama kayo. Parang halimbawa, isang bilaong kalamay. Yan, ang laki na, isang bilao eh. At saka isang pinggang pansit. Ipagpalagay mo yung isang pinggang pansit, puro ginto pala yun. Nako. Hindi kanya, okay na itong Isang bilaong mas malawak pansit, naman ito eh. Mas malaki ito. Isip-isipin mo, naipagkamali niya yung lawak sa quality. Yung importansya. Yung Kasi teritoryo mo na ito eh. Yung importansya, territory ito, hindi mo pwedeng, unang-una, hindi mo pwedeng ipamigay yan. Sapagkat yung saklaw ng national territory, saligang batas ito eh. Hindi mo pwedeng galawin ito nang hindi mo ine-enmienda ang saligang batas. Pangalawa, at hindi rin pwedeng sakupin ng kahit sino yan, Sen. Kasi teritoryo mo na yan eh. Alam mo, sinasabi niya, si Professor Magallon na parang ang humihingi, basahin mo yung sariling na ewan ko kung naging ulyanin na siya. Teka mo. Hindi ba? Pwede mo bang ikumpara yung isang pinggang ginto at saka yung isang bilaong kakanin? Hindi ko minamaliit yung kakanin. Kahit po napakasarap nun. Lalo na yung kakanin, yung tinatawag nating mahablangka. Ay, nako, gawa sa Pampanga. Sa Kapampangan, anong tawag doon? Nakalimutan ko na Sen. Hindi mo na alam. Hindi ko na maalala pa. Yun ang sinasabi ko sa'yo. Ganun ang paglalarawan. Para may naalala ko. Nako. Na ito sumikat to dyan eh. Baka kilala mo. Bago mo kasi hindi sinagot ni Mahablangka.
Ayun, Yun nga po, yung masarap na mahabla Masarap ka. Oo nga, ano? tinatanong kita sa Kapampangan na yun. Ipagpapalit mo yung mahablang ka. Hindi ko na maalala siya, kung anong tawag eh. Tibok-tibok. Ay, oo nga, tama. Ikaw naman eh. Tibok-tibok Palagi ko na. sinasabi sa iyo, huwag mong Napakasarap kakalimutan niyan, yan. ano. Napakasarap niyan. Oo. Napakasarap niyan. Pero kaya tanggapin mo o hindi, hindi sarap ang pinag-uusapan dito, yung halaga eh. Yung halaga, yung importansya. Oh, Tama. meron ka sinasabi. Pero sen bago yun, linawin natin kasi yung mga karaniwang mamamayan hindi alam ang pagkakaiba eh. Ano ba yung pagkakaiba? Halimbawa, nakakuha ka nga ng, laki na nakuha nating exclusive economic zone eh. Oho. Eh yung territorial sea, ganito lang naman yun nawala eh. Isang bila o kumpara sa isang banyera. Isang malaki banyera ho nakuha mas natin. malawak Laki. yung iising pumasok kaysa dun sa territorial sea na nawala. Kasi sa kwenta niya, parang 369,000 square miles. Opo. Pero sabi ko nga sa yung natira naman sa ating Teritoryo. 32,000 na lang magmula sa 247. So ang nawala 242,000. Anong importance nung, anong pagkakaiba nun? Ang pagkakaiba nun, yung territorial sea, parte ng teritoryo ng Pilipinas, kaya Yan. tinatawag parte ng sovereignty. Yes Ayun, po. so ibig sabihin sa pagka ito ay i-ginim up mo, Abay, binawas. sovereignty ang Soberenya to eh. treason nga yan. Sinira mo yung Article 1 Oo nga. ng ating national territory. Basahin mo sa saligang batas. Oo. Talagang yung national territory, huwag mong gagalawin yan. Yung muhon na sinasabi niya, huwag mong gagalawin yan. Pwede mong galawin yan, i-amend mo muna ito. Opo. Yun ang sinasabi ni Professor Magallona. Ayun. Paano mo nagawa ito? Ito yung sinasabi ko sa kanya, hindi niya pala naintindihan yung treason. I use treason in its generic sense. Ayun. Dahil kahit isang batang grade 1, alam niya yung taksil. Pagtataksil. Alam niya yung pagtataksil. Pagkakanulo pala. Alam niya yung pagkakanulo. Alam niya yung traidor. Sa kanyang kung pag-uusapan ay yung ganang pag-aari ng kanyang sariling bansa. Kasi soberenya yan eh. Soberenya yun, hindi mo gagalawin yun. Parang kalayaan at teritoryo. Tapos kung ano na naman, ibapaling niya na naman sa ganito na, ay, naku ba? Kahit Sabi na daw ba- first year law school law student alam, Pero marunong siya sa pagbabaling ng ganito eh. Yung paggamit ko doon, nakala ko kasi naintindihan niya kagad. kala niya Akala ko naman kasi abot niya- ng kanyang kaalaman, dahil retired justice siya ng Korte Suprema. pero kahit pa walang gera ngayon, Sen, ako bilang isang pangkaraniwang mamamayan, So, saan mo ikakapit yung treason talaga yan. Saan mo di ba? ikakapit yung traidor? Saan mo ikakapit yung pagtataksil? At yung karuwagan mo para ilaban mo? Ipinamigay mo talaga. Ang soberenya ng bansa mo. Saan mo ikakapit? Wala. Ginagamit ko in a generic sense. Opo. Isang malinaw na pagtataksil nga yan. Ang pangyayari yan. Pagka naman ikinumpar mo yung, hindi, bakit ka bakit ka malulungkot? Ba't mo ko aatakihin? Nag-gain nga tayo ng mas malaking exclusive economic zone. No, nakita mo ngayon. Nawala yung territory. Exclusive economic zone. Tingnan mo. Tingnan mo ngayon ang nangyari. Sa napakaraming bahagi ng ating exclusive economic zone, ang dami ang nakikipaglaban sa atin. Samantalang ang territorial sea, walang gagalaw sa iyo yan. Diyan pa lang dapat maintindihan natin. Maliwanag ko palagi kong ipinaliliwanag. Sa bandang norte, dalawa yung ating overlap doon. Yung Taiwan at saka China, meron tayong overlap dahil sa Pratas Island. So, naku-question yung ating, nag-overlap ang ating exclusive economic zone. Pati sa panig ng Palau at saka ng Japan, nagkakaroon ng overlap ang ating Philippine Sea, Philippine Sea at saka yung Basi Channel. Sa bandang south naman, hindi ba, dahil nga sa usapin sa Sabah, nag-overlap na naman ang ating EEZ. At meron ding overlap yung ating Sulu Sea at saka ating Celebes Sea. Sa mga tingnan mo, ang exclusive economic zone is open to challenge. Tama po. Is open to dispute. Yes po. Samantalang ang territorial sea, lalong-lalo na itong ating national territory na dinefine pa noong 1935 Constitution at walang question dyan, nananatili yan. Ang totoo, merong inferior, merong superior rights ang territorial sea over an exclusive economic zone. Sana naiintindihan na niya.
Oho. Nako. Yun ang malungkot na katotohanan. May naalala ko tuloy dyan eh. Kasi nga pagka-teritoryo, pinasok, kahit ibang bansa, pumasok, invasion hindi yan. pwede. Hindi pwede Hindi ba yan. pwede? Oo. Yung Hindi, ECC, Papasukin mo muna, may naalala, baka makalimutan niyo. yung EEC, pwedeng makinabang ang iba. Oo. Lalo na kung overlapping, di ba? Yes. Teritoryo, wala pa akong nakitang overlapping teritoryo. Hindi po pwedeng mag-overlap ang Teritoryo teritoryo. nga. Dinefine ng ating saligang batas, 1935 pa. Walang question dyan. Oo. Ito'y dinala ng 1973 Constitution, dala-dala pa rin ng 1987 Constitution. Hindi nagbabago yan. Kasi napakatibay na claim yan. Kasi noong pa. Wala nga ang tagal pa ganun. Stop na lahat ang bansa. Hindi nila kinwestiyon may ito. treaty pa Nagsimula ito sa 3 tratado na kaya naman nilagay natin noong 1935. Kasi wala pa tayong independence noon eh. Opo. Kaya ang Amerika ang usap sa Espanya at saka sa Great Britain dahil wala tayong independence pa ron eh. Hawak tayo ng Amerika. Sa makatwid, nung magkaroon na tayo ng independence, nirelinquish ng Amerika, kaya napunta sa atin. Nasa atin na. So, na-define na sa national territory, 1935 Constitution. Noong 1973, independent na tayo. Atin na. Atin na yun. So, walang nagbago doon. Ayun nga. Ngayon, papukwentahin natin ngayon, bakit nawala yung 242,000? Sang-ayon na rin sa kwenta ng ating gobyerno Oo. dito sa bahagi nito ng Magallona versus Ermita. Po. Yun. Yun ang harapin niya. Yun ang harapin niya. Hindi yung gagawa na naman ng kung ano-anong. Mahilig sila sa ganyan eh. Ipaliwanag po ninyo sa bawat Pilipinong nabubuhay ngayon at sa bawat Pilipinong mabubuhay pa. Kinakailangan po ipaliwanag ninyo ang ginawa po ninyo na pagtatraidor sa ating soberanya. Teritoryo po ito eh. Ewan ko paano si mga ngatwira. Meron na ako nakita sa social media pangangatwira. Nakita ko yung mga initial na sagot niya eh. Lalo niyang inilagay sa sarili sa kumunoy. Sa mga susunod na kung halimbawa, talagang maghaharap kami dito. Sa iba namang panig, ito ang pag-usapan lang namin. Parang nilagay niya yung sarili sa kumunoy. Habang nangangatwiran siya, lalo siya lulubog. Maniwala kayo sa akin. Kasi ang pinaliwanag lang niya, hindi niya tamang kasana ko ng treason kasi wala namang gera ngayon. Pero hindi niya pinaliwanag yung kanyang posisyon. Bakit gano'n naging kanyang paninindigan? Kaya nga, di ba? Palagi siyang nagtatago sa mga ganong technicalities. Samantalang alam niya yung gusto ko sabihin. Yes. Alam niya yung gusto ko sabihin. Ay, isang yan, lantaran niyang pagkataksil yan. Kasi pinamigay mo yung sa ganang atin na yun eh. Paano mo ipaliliwanag? Nagalaw ba itong ating national territory as defined by 1935 Constitution? Hindi. Hindi. Opo. Hanggang ito ay masundan at niratify ng susunod na mga saligang batas. Hindi nagbabago ang ating teritoryo. O paano niya sasagutin yon? Nagbago talaga eh. Sa Ingumo, sinisisipan niya yung patay na yung tao, hindi na makakapangatwiran eh. Oo nga. Ay, yung Magallona po. Oo. Nag-file. Ako siya pala sinisisi. Base doon sa kanyang mga initial na sinasabi sa social media na nakita ko lang ha. Oo. Nako. Naalala ko tuloy dyan yung naalala ko lang. May napangyayaring ganyan na rin eh, na ang akala niya, mas okay itong nakuha ko. Ano ba yung nakuha mo? 30 pirasong putol na pilak. Mas importante ito kaysa dyan sa tao na yan. Di ba? Parang napasulat siyang sinasabi mo. Opo. Meron siyang ipinagkanulo. Sabi niya, okay ito. Pero hindi niya alam, yung pinagkanulo niya, yun palang yung pinaka-importanting tao sa buong mundo. Sabi, hindi, isang tao lang naman yan eh. Ito, 30 pirasong putol na pilak ito. Anong pangalan nun? Si Iscariote ho ata yan. Tsaka yung pangalan niya, yan ang naging ginagamit doon sa mga nagtataksil, nagtatraidor. Pero yun yatang tinutukoy mo sa Biblia, Nelson. Yun ang naging poster boy ng kataksilan eh. Ay, opo. Hindi nagkaroon pala tayo ng makabagong Judas. The poster boy of betrayal. Yes, tama po kayo. Saan mo ililinya yan? Sa ating revised penal code. Nalilinya sa treason. Ayun. Pagtatraidor. Hindi ba pagtatraidor? Territory ito eh. National territory na nakasulat sa saligang batas. Hindi mo pwedeng galawin ito. Nako. Kaya lang siguro, Sen, ako, unahan ko na.
sabihin niya, ay, dyan ka na naman mali, Senador Marcoleta. Every first, second year na. Second year law student knows that the treason, kung gusto mo ipilit yan, eh, hindi mo na po pwedeng kasuhan, 2012 yung, di ba? Ang desisyon. Eh, Oo. 2026 na, lagpas 10 taon na eh. Hindi mo na talaga makakasuhan. Hindi mo ba alam yan? Meron daw atang Prescription. prescribed period. Hindi, pero kung halimbawa, bibigyan lang natin na, kunwari, susundan natin Apo, siya, di ba? Nagkakamali siya kung 10 years ang sinabi niya. Under Article 90 of the Revised Penal Code, 20 years ito. 20 years pala. Kasi reclusion perpetua ito. Eh, hindi niya sasabihin yun. Pwede siyang madidimanda. Huwag mo na ituloy, baka madapa yung tao. Hindi niya. Akala ko, ako kasi yung nagkamali. Kasi Akala ko 10 years. kailan ba yung Marilyn Magalona? 2012 yun eh. Oo, August eh. 20 years. Oo. Hanggang kailan? Plus sa 32 pa. Kaya pwede ka pang Hindi pa 10 years? Baka 10 years lang talaga. Hindi, iba pala yung nakita ko. Kasi yung prescription sang-ayon dun sa bigat ng kanyang pagkakasala. Reclusion perpetua ito. Life sentence pala yun. Pagka Kaya ang prescription period mo, 20 years. Pero baka years. naman magkaroon na naman ng pagbabago. Pero wag na siya magtago sa mga legal technicalities. Ang pinag-uusapan lang natin dito, yung pagtataksil mo. Okay? Kaya sabi ko nga, I already pronounced him guilty. At ang kanyang pagdadala, ang kanyang punishment, kailangan ipaliwanag niya sa lahat ng nabubuhay na Pilipino kung paano niya ginawa ito. Ewan ko naman kung patatawarin ka ng kahit sinong Pilipino. At lahat pa ng Pilipino na mabubuhay pa. Dadalhin niya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Pero nandadamay pa po eh. Hindi lang naman ako mag-isang pumirma dyan. Marami kami. Oo nga. Pero kapag meron ka man ako kadamay, ibig ba sabihin na wala na ang pagkakasala? Absuelto ka na ba? Hindi naman po pwede ho yun. Si Judas. Ang dami ang dinamay ni Judas. Ang atin pong Vox Populi, Sen, ito dapat pa bang ituloy ang friendly debate tungkol sa West Philippine Sea? Ito po ang sabi ng ating mga reactors. Opo, ituloy yan para maraming makaalam ng katotohanan sa WPS. Louis Tortona, Malabon. Tuloy po para magkaalaman. Just Vlog ng La Union. Hoy, Kuya Jazz, magandang hapon sa La Union. I-follow niyo po si Kuya Jazz. Yan, lagi rin tayong pinifeature sa kanyang vlog. Opo, para maliwanagan ng lahat, basta about sa issue ang topic. Weng Serrano, Jeddah, Saudi Arabia. Dapat po ituloy para tayo'y maliwanagan. Bina Kiambao Shiga Ken ng Japan. Opo, para ma-educate po kami. Eliseo Sion, Wanchay, Hong Kong. Opo, dapat ituloy ang debate. Pura Rus ng Pasig. Opo, dapat po ituloy para maging aware ang marami. Paul Peralta ng Hong Kong. Ituloy para maliwanagan ang mga nalilito sa usaping WPS. Clis Larcena, Bagumbong, Caloocan. Dapat pang ituloy Cathy Salamero, Naga City. Dapat po, para po may matutunan kami at magkaalaman na. Tina Nobi, Green Estate, Imus, Cavite. Dapat ituloy yan. And dapat walang limitation sa debate para ma-cover lahat ng sides ng issue. Ace Villanueva, Baguio City. Ayun, magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Gamit po ang inyong mga remote control, i-scan po Net25 sa inyong TV menu at pagkatapos ma-scan, piliin po Net25 HD mula sa listahan ng mga channels. Let's Net together na sa panonood ng mga programa, lalong-lalo na po ng Saganang Mamamayan. Ayan, ang ka Orlan Sanchez at ang ate Lisa, ang kanya pong buti may bay, nanonood din po. Nakasubaybay daw po kami sa SGM, sabi ng ka Orlan. Salamat po ng marami. Ang ka Ray Manyo, ka Ray, salamat din po ng marami sa inyong pagsubaybay. Magandang hapon po sa inyo. Ayan. Lang natin, acknowledge lang natin ang ating mga subscribers sa YouTube, Net25 News and Information. Marami ba tayong subscribers dyan? 992,000 8,000 na lang. 1 million na? 1 million na Sa tayo. YouTube ito? YouTube. Aba yung naman. Yung Net25. 900. 92.
992,000 po sa YouTube. Sa Facebook, 1 million na mahigit. Mahigit na. Ayan, oho. Wala pa isang taon ito kasi bagong channel lang ito, Jen. Opo. Halos tinapatan yung ating 300,000 square kilometers na land area Ah, at saka yung 400 square kilometers ng ating territorial sea. oo nga, no? Ay, naku. Believe Pero ako, Sen, siguro, wag na nating kasi mukhang itong usaping ito ay napuno ng ating mga kababayan, Sen. Pwede bang, sabi niya, balikan niyo nga yung flood control. And, Alam mo, yung kasi yung gusto nilang takpan eh. Oo nga po eh. Kaya bawat maisip nila na maaaring katampukan ng atensyon ng tao, Oho, malihis, paiwas, Yun, mailihis talaga. Oho. doon sa talagang dapat nating puntahan. Aba, talagang yan ang kanilang pinaangat, pinipilit na palakihin. Inaapuyan nga ho talaga ng gusto, Sen eh. Oo, inaapuyan nila kasi sa kanilang pag-asa, sa kanilang paniwala na hayamot matatakpan din yan. Ayan, oo. Gumawa tayo ng maraming issue, pampatakip, Oho. pantakip. Ha? Oo. Paano mo tatakpan yung nalimas na kabangbayan? Yun na nga. At saka gusto ko kasing, alam ba kayong planong ipatawag si Adrian Bersamin dyan sa ano? Kasi yun ang parang hinahanap na marami ngayon. Yan daw ata ang, anong tawag ito? Ang pwedeng magsalita at maraming sasabihin. Sen eh. Wala na bang Hindi. hearing? Ang pinag-uusapan dyan kung paano tatratuhin yung majority report. Kung magkakaroon nga ng majority report. Oo nga pala, draft pa lang kasi eh. Magtatalo pa ron eh. Oho. I-adapt pa yun eh. I-report yung magkakaroon ng ulat o report ang committee, Blue Ribbon Committee, kapag ka ito'y napirmahan na ng minimum of 11 members. Oho. Ganun pala ang proseso nun, no? Oo. At doon mo ko-questionin ngayon dahil kinakailangang panindigan nila yon Opo. sa plenary. At doon babangon lahat ang mga issues. May ganun pa pala, no? So, bilang chairman ng Blue Ribbon, tatayo ka doon. Ito na ang ating majority report ukol sa Blue Ribbon Committee. Oh, imbes na kasi yan ang pag-igihan niya. Oho. Kung ano-ano na naman ang... Kaya tuloy, may sinasabi si Nelson kanina eh. Oho. Di ba? Yun na nga. Ano ba sinasabi mo, Nelson? Mukhang, mayroon ka bang i-complain? Mukhang may balita ko, magka-file ka ng ethics complaint sa Senado. Yan nga yung iniisip ko dyan. Kasi kapag may ganyan, na ito kahit hindi naman senador, di ba? Oo. At gumawa ka ng statement na minali-mali mo, pwedeng parang isang pa ng reklamo talaga yan. Oho. Kung senador, sa ano ito? Sa ethics complaint. Siguro sa simpleng mamamayan, ordinaryong mamamayan, depende sa bigat ng pinagagawa niya. Pwedeng cyber libel yan eh. Ayun nga po. Yan, oo. Ngayon, kung ito'y ginawa ng isang senador, hayaan mo na yung cyber libel kasi mas malaki ang pananagutan niya na dapat maghayag ka lang ng kung ano yung katwiran, kung ano yung katotohanan. Huwag mong imamali. Opo. Huwag kang manliling lang, huwag kang manliligaw ng tao. Isa sa tungkulin ng isang senador yung pagpapahayag ng tama para kasi tinitingala kayo ng mamamayan na Totoo po. Kaya nga- pinagtiwalaan kayo ng mandato na magsilbi kayo ng tapat. Opo. Di ba? Kaya nga po, honorable ang Pagkatapos, tawag eh. Di ba? gagawa ka ng ganong klaseng naratibo, ibang-iba doon sa tunay na nangyari. May siguradong sa ethics committee ang bagsak mo. Oho. Alam mo, sa totoo lang, meron na akong draft niyan eh. Inaayos na lang ang ilang mga ilang bahagi. Sapagkat gusto ko talagang ilitaw yung mga pinaggagawa niya patungkol sa isang naratibong taliwas sa tunay na nangyari. Sa aking palagay, hindi pwedeng palampasin itong ganito, Jen. So ang inyong opisina ay maghahain ng ethics complaint? Yun ang Laban kay magiging Senator- yun ang magiging direksyon namin, Jen. Ganun po. Mabigat po yan, Sen, ano? Ang dahilan po ay... O dahil gumawa ka ng isang naratibo na pinalilitaw mo, ako pang gumawa niyan, ako nagsabi niyan, hindi naman ganyan na sinasabi ko. Ayun. Para sa ganon ay ma-agitate mo yung tao na magalit sa akin. Opo.
At na-agitate nga nila sapagkat meron na nagsasabi, nagagalit ang mga kababayan natin na nakatira dyan sa Pag-asa Opo. at sa iba't ibang features na inoccupy ng ating mga kababayan. Opo. Hindi naman nila alam na wala naman ako sinasabing ganun. Sila yung gumawa, kagaya ng palagi nating sinasabi, mahilig silang gumawa ng isang bagay, gagamitin nila yung tinatawag nating strawman fallacy. Opo. So maglalagay sila ng isang tao sa pagitan ng mga straw. Strawman. Oh, Pala sila po. bubugbugin nila yung samantala tsaka ngayon hindi naman yun ang tunay na tao. Yes po. Pagkatapos may iwasan mo ngayon yung tunay na nangyayari. Oho. Ganyan ang palagi nilang ginagawa eh. Oho. At halatang halata naman yan. Panglilihis nga po kapag gano'n, Sen, no? Naipakita ko na. Oho. Yung mga tanong ko, sinasagot sa ibang aspeto ng aming ipakikita ko yung mga yung meron namang official na transcript diyan eh. Oho. O nung nagtanong ako, dapat kunin mo doon sa sagot na nakalagay sa transcript. Opo. Kukuha ka doon sa isang tanong na malayo doon sa pahina ng transcript eh. Pinag-in-splice niya, pinagdugtong-dugtong niya ang hindi magkakadugtong talaga. Oho. Anong ibig mo sabihin? Ba't mo ginagawa ito? Anong pakay mo? Anong motibo mo para gawin yon? At sa bandang huli sabihin, congratulations tapos dahil sa... Para lang palitawin niya na gano'n nga yung sinabi ko at gano'n nga yung sinagot nun. Ayun. Na gusto kong makita, ano yung motibo mo? Oho. Di ba? Ngayon pala, wala pa namang sagot itong kampo nila, Sen. Na ano? Dun sa inyong reklamo. Ngayon pa lang natin. Ngayon ko lang naman- ngayon lang naman natin Ibig sabihin, natin. dun sa statement na ginawa nyo noong Friday, wala pa siyang Wala inilalabas. akong makita. Oo, Wala pa. Kasi hindi Wala naman niya matatanggihan sapagkat kinuha natin doon sa sarili niyang Sa inyong page. page kasi nakalagay yung pangalan niya doon eh. Yes po. Hindi niya matatanggihan na ginawa niyo. Ngayon itanong ko sa kanya, bakit mo ginawa ito? Ba't mo pinalalabas na meron akong sinabing ganyan, na wala naman akong sinabi? Oho. Nasabi ko lang yon pero sa isang bahagi na hindi naman niya sinagot ng ganyan. Ba't pinilit mong ilagay yung sagot na wala naman dyan? Oho. Nag-succeed ka para i-agitate mo yung tao. Ba't gusto mong magalit sa akin ng tao? Hindi ba? Oho. Ganun ba yung trabaho ng isang senador? Magalit sa kapwa yung senador, ano? Nang wala naman akong ginagawa. Oho. Oho. Wala naman akong sinasabi. Ang akin lang naman pakay, liwanagin natin ang lahat na issue na malabo. Ayun. Para sa kapakanan ng mamamayan. So yun. Yun pa lang latest. Ngayon lang ninyo binanggit po yan sa palatuntunang sa ganang mamamayan, Sen, ano, ha? Na ang inyo pong tanggapan ay... Hindi kasi po pwedeng hindi natin itama yung mali. Opo. Ako kahit sino yung makalabang ko pagkamali, talagang itatama ko yun. Oho. Lalong-lalo na kung ang nasasalaulan na ay yung ating mga kababayan. Oho. Isip-isipin mo, pag-isipan nila ako ng ganun. Dahil nga, inilagay sila sa kalagayan na mag-iisip sa akin ng ganun. Opo. Samantalang hindi ko naman ginawa yun. Katungkulan ko na itama yun. Kahit saan kami makarating. Aha. Okay. Malinaw po yan. Di abangan natin. Ano pa, Nelson? Mainit na issue ngayon. Samantalahin natin. Baka yung tibok-tibok na lang ang gustong pag-usapan natin. Ano na sa Tagalog yun? Mahablang ka, sir. Mahablang ka. Huwag niyong kakalimutan yun. Yes po. Yan ang... yun ang... At dahil dyan palagi ko napapasalamatan ng aking kaibigan sa Senado, Yan. si Senador Lito Lapid. Ayan. Sapagkat siya lang naman nagbibigay sa akin ng tibok-tibok. Hindi pa Siya ang namin laging may dala. Hindi pa ako Hindi, nakakakita. isang araw, sasabihin ko sa kanya, bigyan mo ako ng dalawa. Yun. Kasi yung dalawang kasama ko dyan, Hati na kami dun sa isa. paghahatian nila yung isang bilao ng tibok-tibok. Nako. Pero huwag mo nang lalagyan ng ano yan? Perlas ba yun? Sinabi yung mo pilak. kanina? Pilak. 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 30 piraso. Oo. Nako. Sige. Ay, teka lang, maglagay tayo ng marami. Ang daming nakikitang mga reaction nito may kinalaman sa ating Hindi nyo Vox Populi. binabasa magagalit yung mga yan eh. Ayun na At saka nga. ako napapansin ko, hindi lang sa bansa natin, Ay, tama iba-ibang Ang dami lugar po. na. Nung una naman natin gawin yan tayo-tayo lang eh. Opo. Hindi man lumalampas, Metro Manila lang eh. Tapos nakarating na Ngayon hanggang po, Mindanao. worldwide na, Sen. Ano ha? Yun dahil Nakakatuwa sa rin ano. Opo. technology yan, Sen. Ha? Aha.
At saka ngayon, Nag-invento tayo ng pamamaraan. yan, sa pamamagitan ng ating QR code. Diba? Ito po, dapat ituloy yan, Sen. Painumin mo sila ng tubig dagat. Bakit kailangan pa? Risa Acero, San Pedro, Laguna. Wala Yun. mong maisip na yan. Opo, para maliwanagan si ex-Justice Carpio Manny de la Cruz ng Sydney. Hindi po si Justice Carpio yung Dapat maliwanagan. dapat maliwanagan. Ang gusto ko pong maliwanagan ng ating mamamayan. Yan. Dapat ituloy para malaman ng strong bayan. Ng buong bayan siguro. Buong bayan siguro. Natama Senador Rodante Marcoleta, Jim Owan ng Quezon City. Ayan. Para maliwanagan ng mga mangmang sa usapin na ito, Gilbert Gaspar, Numancia Aklan. Dapat ituloy para sa kapakanan, maunawaan ng bawat Pilipino ang tungkol sa West Philippine Sea. Blanca Solano, Woodbridge, Virginia, USA. Kita mo na, Ituloy po ang debate, Ernie Datuin, Caloocan City. po, dapat po, para po sa kaalaman ng lahat, Tony Kainya ng Pasig City. Ayan. Meron daw palang isang, nakita mo ba ito, Nelson? Na, ayun, mukhang ang embahada daw ng China ay naglabas na ng pahayag na hindi daw, mabait din itong embahada ng China, Sen at Nelson, kasi hindi daw po nila option ngayon na magpataw ng sanctions sa mga mambabatas natin sa Pilipinas. Sa isa pong social media pages, sinabi po ng Chinese Embassy spokesperson Li Jinping na may kalayaan ang Pilipinas at China na maghayag po ng kanilang pananaw. At iginiit niya na kung po pwede, na yung dialogo at ang dapat ay maging gabay sa relasyon. Kasi parang ang gusto ata nila ngayon, magkaroon daw po ata ng dialogue, Sen, ang mga opisyalis po ng Chinese Embassy at ang ating mga mababatas. Parang sila na po ano bang hindi natin pinagkakaunawaan? Ano bang hindi natin pinagkakasunduan? Halika kayo, mag-usap-usap nga tayo. Baka naman kapag tayo nagkakausap, hindi sa pamamagitan ng social media, baka naman magkasundo-sundo tayo. Sinong nag-initiate niyan? Ito po, yung embahada mismo ng China, Sen. Meron sa panig natin na nagsabi yan. Opo. Si Senate President Tito Soto, kung hindi ako nagkakamali. Hindi siya. Si Chairman Erwin Tulpo. Ayun, Diba? Opo, yung chairman ng Senate Committee. Ang problema, Foreign nasabihin Relations. niya yun na pwede namang ang Senado'y bukas sa pakikipag-usap sa mga opisyalis ng Embahada ng China. Nung sabihin naman niya yun, aktibo pa yung resolution. Ayun na nga po. Paano maniniwala man yung kabila, pinag-uusapan pa yung resolution na i-condemn lahat ng mga pinagsasabi nyo sa publiko. O pagkatapos, parang, teka muna, yung baril mo nakaumang sa akin, tapos sasabihin mag-usap tayo. Hindi naman nata pwede yung ganun, Jen. Di ba? Yun na nga. Kung pwede bang may dala kang panaksak halimbawa. Gusto mag-usap tayo. Ba't nakaumang yung panaksak mo? Parang naghahasad ang labas. Sige, pag-usap nga tayo habang naghahasad. Ay, inahasa mo yung labahan mo halimbawa. Huwag na yung huwag na yung itak. Opo. Naghahasa ka ng halimbawa, nakaupo siya. Pagkatapos, nasa likod mo siya. Gusto mag-usap tayo, tapos ginaganyan niya yung labahan. Pwede ba yun? Huwag na tayo mag-usap. Yung mali. Pero kaya sabi ho naman ng China, sabi ng Chinese Embassy spokesperson na si G, anumang gulo sa relasyon daw po ng diplomatiko ng Pilipinas at ang China ay posible daw po magdulot ng matinding epekto sa ekonomiya, mga trabaho at ekonomiya ng Pilipinas. Yung nagsalita na pala, iwan ko na mayroon na nakuha natin, si Ginoong Sergio Ortiz Luis ng PhilExport at saka ng Philippine Chamber of Commerce and Industry na sabi nila sa industriya daw po ngayon, ang laki na ng epekto ng gulong ito sa negosyo nila. Ang problema kasi, di ba ibinahagi ko na sa kanila na ako'y inimbita ng ambassador ng China. Yun naman ay tinanggap ko kasi wala namang masama na iniimbita naman niya ako formally. So nagpunta ako, doon inihayag niya mismo sa akin ang kagustuhan niya makipag-usap sa lahat ng mga heads ng ating departamento, lalong-lalo na sa Department of National Defense. At yun naman ibinahagi ko nung nagkaroon kami ng
pag-uusap tungkol sa isang bagay eh. Opo. Ang alam ko noon ay nakalimutan ko na kung sino yung nakatayo roon. By way of interpellation ay nabanggit ko na last week o Opo. 2 weeks ago ako'y nakipag-usap dahil Naimbitahan sa ako'y kayo, opo. inimbitahan. At doon ko nasabi ang kanilang kagustuhan Na makipag-usap na makipag-usap. talaga. Opo. O dapat sana, tinanggap man lang nila yon. Ganun pala, di pag mag-usap tayo. Itinuloy pa nila yung resolution. Ngayon, sinabi nila na pro-China. Alam mo, misnomer yun eh. Opo. Bawal ba sa atin makipag-usap o makipagkaibigan sa mga bansa? Ay, hindi po. kailangan Hindi na. po. Kailangan Lalong-lalo na yung kung saan tayo nagkakaroon ng parang pagtatalo. Sigalutan, di pagkakaunawaan. Sigalutan. Opo. Kapag ikaw ay nagpahayag ng ganito, kanya pro-China, napakasama nung inference eh. Napakasama nung connotation. Halimbawa, ikaw ay nagsabi lang na daanin natin sa pag-uusap na lang. Negosasyon. Ang bansa naman natin, maski titingnan mo ka ako sa lahat ng ating mga dokumento, lalong-lalo na sa panig ng Department of Foreign Affairs, talagang diplomatic palagi ang sinasabi. Opo. Ibig ba sabihin ay pro-China ka na? Para bang Mali iniiwasan naman yun. nila Opo. yung tungkulin ng bawat isa na hanapin natin ang solusyon sa ating mga problema sa mapayang pamamaraan. Hindi ka naman kinakailangan makipag-away eh. Totoo po. Bakit palaging gano'n? Kasi kumukuha lang sila ng mga political, political mileage dito eh. Dahil iba yung kanilang layunin. Ibang layunin nila. Gusto nilang magpasikat sa mga kababayan natin na akala mo tagapagtanggol sila ng ating mga interes. Napakalaki ng interes natin na talagang nababaliwala dahil nga sa sigwalutan. Akala mo naman sa pagtayo nila, sa bawat pagtayo at pagsasalita, ay naaayos natin ang problema natin. At yumayabong ang ekonomiya natin. Bumababa ang presyo ng bilihin. Ang pagkain ay nagiging bastante. Nakakahanap ng trabaho ang mga mamamayan. Masaya ang kalagayan natin. Hindi ba? Mali nga po yun kasi sa lip na ganun sen, kabaliktaran po nangyayari. Ayun na nga eh. Pagkatapos magsasabi sila ng, meron ba akong sinabi, sabi ko nga, meron ba akong sinabi na kinampihan ko ang isang bansa? Wala. Ipinagtatanggol ko nga kung sakasakaling dumating tayo sa isang legal na usapin, atin ito. May matibay. May matibay kang May batibay kayong batayan. Ang usapan nga namin ni Jen dito, dapat hindi mo ire-reference sa isang dayuhang bansa ang ginagawa ng isang Pilipino, kundi ire-reference mo ito sa kapakinabangan ng kapwa mo Pilipino. Ang gagawin ba niya ay makabubuti o makasasama sa mga Pilipino? Anti-Pilipino ba o pro-Pilipino? Hindi pro-dayuhan o anti-dayuhan, di ba? Tama. Halimbawa, ang ginawa mo ay nakinabang ang ibang bansa, pero ang dapat tanong, nakinabang ba mga Pilipino sa ginawa mong yan? Hindi. Napasama nga Ayun, Pilipino yun. At ngayon po, nanganganib pang mapasama kasi kung talagang gano'n na mangyayari, di ba? Meron Pati yung- negosyo. Yung mga manggagawa, mga OFW, doon lang sa Hong Kong, apakadami. Posible ho silang maapektuhan eh. Kung mananatili tayo doon sa posisyon na... dahil ba nagtatrabaho ang ating mga kabayan Ayun sa nga. Hong Kong, pro-China sila? Ayun nga po, ang Yun na nga sinasabi po. natin. Ayan, magbasa kayo ng box po. Ayan, opo. Sabi pa po ng ating mga reactors, ito pa, para matuldukan na usapin na yan, Francis Rendon, Narbacan, Ilocos Sur. Dapat lang matuloy ang friendly debate para malaman ng lahat na tama si Senador Marcoleta, Manby Cruz ng lakap na botas. Dapat lang na matuloy ang debate para po sa lalong ikalilinaw ng sariling atin sa WPS Rogelio Biagan Jr., Lawag City, Ilocos Norte. Mas malinaw sa taong bayan, mas mainam ding Petaliano, Taguig City. Kailangan po ituloy para malusaw na ang fake news tungkol sa mga impormasyon sa WPS at mapabulaanan na ang mga paninira kay Senador Marcoleta, Christopher Cruz, Muntinlupa City. Karapat dapat po dahil nakaka-alarm na yung naturingan na matataas ang posisyon sa ating gobyerno, hindi pala nila lubusang naintindihan ang international policy pagdating sa karagatan sa loob ng mahabang panahon.
Ryan Dasigaw, Doha, Qatar. Dapat pong matuloy ito at makabuluhan sa lahat ng Pilipino at kaalaman. Abe Santos, Imos, Cavite. Dapat lamang po matuloy para maliwanagan ng lahat. Hindi po pro-China ang Senador Marcoleta. Pro-peace po siya. June Somoba, Paranaque. Ayan. Yes po, matuloy para maintindihan ng ordinaryong Pilipino ang totoo. Renato Pico, Taguig City. Dapat po ituloy para makita ng taong bayan kung sino ang totoong laging nagpapagulo sa tuwing merong gustong linawin si Senador Marcoleta. Crisostomo Ibarra, Manchester, England. Ay, kamusta na po kayo? Kilala ko yan, no? Si Ginong Crisostomo Ibarra. Oh. Galing ka ron eh. Opo. Sa ating mga kababayan. Manchester. Ituloy at magkaalaman kung sino talaga ang traidor. Raj Binuyan ng OFW in Qatar. Ayun. Dapat po ituloy para malaman ng taong bayan kung sinong nagsasabi ng totoo at nagmamalasakit sa bayan. Richard Arcangel, Cainta. Ituloy po para maliwanagan ng lahat na hindi naunawa ng tungkol sa bagay na ito. Mans Espinosa, Negros Occidental. Ayun, may break pa ba tayo? Alam mo yung pinanggagalingan nila, yung lugar, tinitingnan ko eh. Ay, iba-iba ko Talagang talaga. well-dispersed eh. Aha. Iba-ibang lugar. Ha? Luzon, Yes po. Visayas, Mindanao, at tumawid pa ng ating karagatan. Ayan. Hingin lang natin si Sen ng reaction dito. Oo. Ibinirita po ko ito ng Malacanang, Sen. Itong Lifeline Rate Subsidy Program. May kaugnayan ito sa singil ng kuryente. Dito po ay nagiging automatic na ang Lifeline Subsidy sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program. Ito daw po ay mahigit 3 milyon na mga miyembro. Ang tahanan na may konsumo ng hanggang 50 kilowatt hours, libre na at Yan. wala nang kailangang bayaran sa kuryente. Hindi na nila kailangan mag-apply. Kapag ka sila'y 4-piece beneficiary, automatic na po. Ito may kasang-ayon nung layo ninyo na mapababa ang singil sa kuryente at kung maaari nga, libre, Sen. Kasang-ayon, pero masyadong mababa. 50 na yung 50 kanya, lang. no? Opo. Yung ating ina-advocate kasi, 200 kilowatt hours. Opo. Itong 50, nung kwentahin nila, nakikinig lang naman ako, ang katapat lang nito kanya, 3 bumbilya, isang electric pan, at saka isang TV. So, kung kukwentahin mo yung comfort ng isang tao Sa pamilya, sa kalagayang hindi pa naman talaga nakaririwasa. Nandun si chairman, ang chairman natin dito sa committee ito, si Senator Pia. Pia Cayetano, yes po. Tumayo pa nga siya. Alam mo ako, kanya, bilang ako, kahit mahirap lang ako, sabi niya. Ito bang damit ko, hindi ko napaplantsahin? Hindi mo ba isasama yung plantsa kanya? Oo nga, no. Siyempre ako kanya, bago ako pumunta, kahit na siguro yung aking opisina, isang mababang opisina lang. Ano ko pa rin yung buhok ko, yung ganyan-ganyan. Siyempre, paplansyahin ang buhok ko. Ibig mo sabihin yung electric pan na ginagamit ng 5 kapatid ko, pupunta pa ron para doon ako mag-ano. Wala pa akong... Ibig ko sabihin, maski siya, kinukwenta niya yung minimum na dapat na paggamit ng kuryente, na mabuhay naman siyang yung pinaka-minimum na comfort na kanyang mararamdaman. Yung sa 50, kinuwenta namin. Wala eh. At saka sabi ko, sa 200, wag tayo kakong magtipid. Ang ibig ko lang naman sabihin niya, yan na yung tatapat ko doon sa mga ayudang ginagamit natin ngayon na hindi naman nagkakaroon ng talagang direktang benepisyo yung tinarget na beneficiaries dyan. Yan, pinapaliwanag ko sa inyo na kapag tiningnan natin yan at pinagsama-sama, ako, kinoconsider ko lang yung 22 socio-economic intervention 250 billion na yun Pero yung kabuuan nito, aabot pa ng 600 billion Ganun kalaki pala, Samantalang ako, kapag ang ginawa na lang natin, direkta nating ibinigay sa magitan ng subsidy sa kuryente, 200 kilowatt hours per month. So kung halimbawa, gagawa tayo ng median price na 2,500, sabi ko, yan kako mapapakinabang niya. Kapag kinuwenta mo yan kako, nasa maximum 120 billion pesos lang. Sa isang taon. So makakatipid ka na, direkta pang napunta sa kanila, wala nang nangungurap at hindi niya makukurap kasi direktang pupunta sa kanya. Mamamanage pa niya yung gastusin niya, maaaring maliit yung 2,500. Ngunit, sa isang pamilya na talagang halos, hindi alam kung saan kukunin ang kanilang ikabubuhay,
malaking bagay ito. Ayan, opo. O, wala pa ka akong magiging pasikat. Nakala mo sa kanila galing itong akap, AX, tupad, ngayon maipip, at kung ano-ano pa. Oho. Ayun. Kasi ang inyong panukala po ay 200 kilowatts per hour. Oo. Ayun, opo. Baka maganda na rin simula ito, Sen, kaysa wala. Aba, na-consider na. Nagsimula na kaming magano. At yung initial naming deliberation, halos sumusuporta lahat. Ayun, yun. Oo, maganda. Halos sumusuporta lahat. Oho. Ayan. O, paano? Ito na po ang resulta ng ating Vox Populi. Dapat pa bang ituloy ang friendly debate tungkol sa West Philippine Sea? Ang nagsabi ng opo naman, dapat ituloy yan. 100%. Ang nagsabi ng hindi na, naku, wala po, 0%. Sa susunod dyan, lalagyan natin ng mga locations. Ganon. Ibig sabihin, ilan ang nagsabi sa England? Ilan ang nagsabi sa Amerika? Magagawa ba yun? Magagawa natin. Talaga. Hindi, Wala na ano na imposible. lang, yung inside and outside. Yun na lang. Ng Pilipinas. Oo, Opo, abroad. para makikita nyo. Halimbawa, 90% inside. Opo. Outside 10%. Tapos makikita nyo kung tumataas o hindi. Ayun. Hindi lang yon. Hindi pa ito. Napansin kasi natin, Jen, na may nagre-react pa rin kahit hindi na tayo live eh. Tapos na yung programa kasi sabi na Idagdag nyo yun. Idadagdag ko Ayan. dun sa ating para Yung i-report nyo, siya nga po pala, nung ganitong araw, Yes. ito po ang nangyari. Pero kung halimbawa, 100% pa rin kahit madagdag, ay yun, lumaki talaga yung bilang ng nagsabi na 100%. doon natin makikita Sen kung nasan mga lugar galing. Ayun. Gagawin natin yan, ha? Baka Sa mga susunod na araw. Next week. Yan, no. Ay, si Nanay Vilma Mercurio pala. Nanay Vilma, belated happy birthday po sa inyo, ha? Binati natin kayo binabati ulit natin ngayong hapon. Si Kuya Benny. Yan. Si Kuya Benny Antipoda pala, Sen. Birthday sa araw na ito. So, nag-Viber na ako sa kanya eh. Ganun po. Nag-iimbita nga, no? Sayang naman. Sabi ko, mag-celebrate sa dito sa himpilan. Binati ko rin ang aking kaibigan, maestrado ng ating Korte Suprema, Opo. Sino to? Justice Maidas Marquez. Si... Birthday din niya. Birthday. Magka-birthday sila ni Benny Antipoda. Benny. Oh. Ayan, ha? Justice Maidas, happy birthday po. Kuya Benny Antipoda, happy birthday din po. Happy birthday din po kay Brother Roland Andrade, District Minister ng Manitoba, Canada. Happy birthday po kay Mark Vincent Banag III ng Matandang Balara, Quezon City. Happy birthday po kay Lian Jean Del Rosario ng Ojo. Ayun, Si Lian. Lian, birthday mo pala, ha? Happy birthday po sa KSKP ng Pampanga North, ka Inad Pascual. Greetings mula po kay Valen and Renido family. Happy viewing po kay Tatay Efin Oraa ng Pasong Tamo, Quezon City. Happy viewing po kay Ka-Abed Dula. Kaabed. Ka-Abed, naku talaga naman. At Attorney Chester Dula Anak ng niya yan. Hiles City. Anak niya si Attorney. Abogado yan. Paano? Sen, salamat po ng marami. Bukas ulit, holiday tayo eh. Araw-arawin. Titingnan ko muna yung aking notebook. Opo. Ayan. Salamat po, Sen. Thank you po sa lahat ng sumubaybay at nagbigay po ng kani-kanilang pahayag sa ating Vox Populi. Ayan. Ito po ang ating palatuntunang saganang mamamayan. Ang programang paborito ng bayan. At bukas, gising tayo maaga. Yes! Alas 5 para sa mga balitang kompleto, totoo, 100%. Bye!